It's really sensitive. Sige na, sabihin mo na. You're wasting our time here eh. Magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi alis na ako rito. Sa inyo. Sana po matulungan niyo po ako, Senator Jinggoy, Senator Robin. You seek advice from your lawyer. Wala man lang maramdaman na kahit konting empathy, pakikiramay yung mga tao mula dito kay Senator Jinggoy Estrada. So sana itong magaling na senador natin nagpakita man lang ng konting malasakit. Magandang araw mga kachika! Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagde-trending ng mga showbiz balita. Marami ang nakapuna sa hindi makataong asal ni Senator Jinggoy Estrada sa pagdinig na ginawa kahapon sa Senado ng mga artistang nakaranas ng pambababoy sa kanilang mga puri. Marami kasi yung nakapuna sa pagiging insensitibo at mainite ng ulo ni Senator Jinggoy kahapon. Ngayon mga chika, kung hindi nyo pa napapanood yung Senate hearing na ginanap kahapon sa Senado, meron akong separate video dyan para mapanood nyo. So ngayon mga chika, eto nga meron tayong dalawang biktima ng pangmumolestya kahapon sa Senado, si Gerald Santos at si Sandro Mulak. At yung dalawang yan mga kachika ay alam naman natin na nakaranas ng hindi basta-bastang pangyayari sa kanilang buhay. Unahin natin mga kachika yung pag-amin na ginawa ni Gerald Santos na siya ay nakaranas ng panghahalay mula sa kamay ng isang musical director ng GMA7. So etong si Gerald mga kachika buong tapang na humarap sa Senado upang makatulong na ma-prevent pa yung ganitong klaseng cases in the future. Ngayon mga chika, bukod dyan sa ginawa niyang pagharap ay humingi din siya ng tulong specifically kay Senator Robin Padilla at kay Senator Jinggoy Estrada. Naniniplod po sa inyo. Naniniplod ako kasi ako na po nitong tinago lang po sa ko po eh. Yung after po nung... No, that's why yung after po nung nagreklamo kami sa GMA, nung natanggal po sa GMA, halos gumapang po kami para lang mabuhay ang career ko. We will not prevent you from filing case against musical director. We will not prevent you. That is your prerogative. You seek advice from your lawyer. And looking closely sa situation ni Gerald, it's very obvious na siya ay helpless noong mga oras na iyan. Ngayon mga chika, ito. So nung moment ka mga chika na humingi ng tulong etong si Gerald Santos sa ating mga mahal na senador para makamit niya yung hustisya sa ginawang pambababoy sa kanya. Alam nyo ba mga chika ang respond nito ni Jinggoy? You have a top-notch lawyer dyan sa tabi mo. Pwede kanyang tulungan magsampa ng kaso. Anong klase pa naman yan mga chika? Bukod dun sa facial reaction niya, nakitang-kitang wala siyang pakialam. Wala man lang maramdaman na kahit konting empathy, pakikiramay yung mga tao mula dito kay Senator Jinggoy Estrada. Ngayon mga chika, ito yung kakaiba dyan Yang sitwasyon na sinapit ni Gerald Santos, it's very traumatizing considering na siya ay minor pa lang that time. So sana itong magaling na senador natin nagpakita man lang ng konting malasakit considering dun sa hirap ng pinagdaanan ni Gerald. Kasi mga chika, yung moment nga lang na tumapak yan sa Senado at sinabi, inamin sa lahat yung nangyaring kababuyan sa kanya. Sobrang hirap na yan Tapos kinuwento niya, tapos humingi ng tulong. Di ba mga chika, tapos gaganyanin mo lang, parang alam nyo yun, ide-deflect niya lang yung paghingi ng tulong ni Gerald, parang dead ma lang, bahala kayo dyan, magsampa kayo ng kaso. Di ba mga chika, si Gerald na nga nagsabi, yung abogado na katabi niya, nung araw lang na yan siya sasamahan. So sa mga future hearing cases na gagawin niya, possible sa korte, wala na siyang kasamang abogado. Kaya siya humihingi ng tulong. Ngayon dead ba lang yan kay Senator Jinggoy? Si attorney po ay talagang binigyan lamang po ako ng oras po ngayon at siya po ay legal counsel ko for now, but after this po ay talagang ako po ay kailangan ko pong humanap po ng aking legal counsel for the case po. Sana po ay matulungan niyo po ako, Senator Jinggoy, Senator Robin. Ako po ay nakikiusap po sa inyo dahil ako po ay natatakot po. You were the one who asked for a release, di ba? Ikaw ang gustong magpatanggal sa GMA. Kumaga sabi nga mga chika nung mga netizens, nung mga nagko-comment, posible daw na etong si Senator Jinggoy
ay may koneksyon na, nabayaran na ng GMA7 kaya pinoprotektahan niya. Though hindi ko sinasabing sure ito mga chika, yan ay sabi-sabi pa lamang base doon sa aksyon ni Senator Jinggoy that time. So mga chika, sundan natin mga chika yung ginawa naman niya kay Sandro Mulak. So nung moment nga na nagkukwento si Sandro Mulak naman nung totoong pangyayari na ginawa sa kanya noong gabi ng GMA Gala 2024. Etong si Senator Jinggoy pilit na pinipiga yung sensitibong impormasyon mula kay Sandro. Ulitin ko mga chika, sa pilitan, puwersahan, bigyan natin emphasis mga chika, yung pinipilit niya yung isang taong ikwento yung nakakatromang karanasan na nangyari sa kanya. Ngayon mga chika, nung hindi siya pinagbigyan nagmaktol, nagdabog pa, nanakot pa sabi niya ay aalis na daw siya doon pag hindi nagsalita. I don't know po kung pwede ko po sabihin yung buong details kasi it's really sensitive. Sige na, sabihin mo na. Kung natatanggap ng kabila yung... Oh, you want to have it in an executive session? Hindi natin tatapusin to. Ahaba ng ahaba ito. You're wasting our time here eh. Magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi, alis na ako rito. Magsasalita ba kayo? Hindi. Yes. Help this committee. Ngayon, anong klaseng senador ba naman yan? Hindi ba siya naawa dun sa bata? Siguro naman may idea na siya dun sa sitwasyon ni Sandro that time. Kung magkukwento yan, re-refresh niya ulit sa utak niya lahat ng mga pambababoy na ginawa sa kanya. Kung paano siya minolestya ng dalawang Becky na yan. Ngayon mga chika, pagpalitin kaya natin ang sitwasyon paano kaya kung si Senator Jinggoy yung biktima ng pang-aabuso, tapos si Sandro Mulak naman yung nagtatanong. Ngayon kung etong si Sandro Mulak mga chika, siya yung nasa Senado, siya yung tatanungin si Senator Jinggoy na biktima. Oh Jinggoy, ikwento mo kung paano ka minanyak ng mga Becky, paano ka inabuso. Tingin mo mga chika, si Senator Jinggoy sasabihin niya na sinubo nila yung kung ano-ano yung ginawa nila sa ko. Diba mga chika, yan yung mga bagay na common sense lang na hindi na ibigay ni Senator Jinggoy doon sa mga biktima ng pang-aabuso. Hindi na nga siya nagbigay ng kahit amor at malasakit, pinagalitan niya pa. Diba mga chika? Ngayon kung ayaw niya dyan, napipikon siya dyan, sana humanap na lang siya ng kapalit dyan. Humanap siya ng ibang senador na merong malasakit dun sa mga biktima ng pang-aabuso. Ngayon, we have no grudges against Senator Jinggoy. Actually, in all fairness, nagawa niya pa rin ipa-cite in contempt etong si Jojo Nones dahil siya yung nakahuli na ito ay garapalang nagsisinungaling sa Senado. So in that way mga kachika, nakulong, na-detain etong si Nones dun sa Senado. Kaya mga chika, doon sa bagay na yan, kudos kay Senator Jinggoy. Pero ang ayaw natin sa kanya, sana wag naman siyang parang bato tuwing mag-i-interview o kakausap ng mga taong nakaranas ng traumatizing event sa kanilang buhay. Partikular na yung kasong pang-aabuso, harassment. Di ba mga chika? Malakas lang yung loob niya kasi that time hindi siya kayang sagutin ng mga yan Kumbaga walang palag sa kanya yung mga yan Pero kung yan kaya siyang sagut-sagutin, baka mapikon siya. Eto mga chika, bibigyan ko kayo ng isang clip kung saan makikita natin kung paano durugin si Senator Jinggoy Estrada sa Senado at siya naman yung napikon. Panoorin nyo to. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Ay wag naman po. Alam mo, Mr. Morales. Alam mo, Mr. Morales. Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko, problema ko yun, yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako hindi order, please, silence. Di ba mga chika? Pag siya yung mandudurog, okay lang yan. Pero kapag siya na yung dinurog, putya, dadaanin na sa init na ulo mga chika. Mapipigo na siya. So ayun lang mga chika, Kaya gusto ko lang i-voice out din yung aking opinions dito nga sa hindi makataong asal ni Senator Jinggoy Estrada doon sa mga biktima na nagsalita sa Senado na nakaranas ng pambababoy sa kanilang buhay. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag niyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!